Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa tag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Hangman, the Knight of Cups, the Strength card, and we have here the Two of Wands. Okay, so maaaring sa mga susunod na mga araw ay magkakaroon ng realization yung person mo at maaaring humingi siya ng tawad sa iyo at parang may gagawin nga siya ng mga paraan or kikilos siya no para makuha muli yung tiwala or yung forgiveness mo. Okay? Na maaaring itong tao na to pwedeng long distance relationship kayo, or pwedeng may mga plano siya para sa inyo na siyang gagamitin niya, kumbaga, or sasabihin niya sa'yo para makuha muli yung loob mo. Okay? And then you have here the Four of Wands, the Lovers, the World card, and the King of Swords. So, isa sa mga sasabihin niya nga sa'yo is about settling down, marriage, ganyan, or engagement, ganon, between the two of you, na parang magsisimula kayo ng bago ninyong chapter sa relationship ninyo. So, maaari rin na sa mga susunod na mga araw, mas mararamdaman mo or makikita mo na napaka-open niya sa'yo at honest and parang communicative talaga siya sa'yo. Okay? And then we have here the Ace of Cups, the Ten of Pentacles, and the Four of Swords. At dahil dyan, maaari nga na magkaroon kayo ng renewed relationship kung saan mas kampante ka, mas secured ka, okay? At parang chill ka lang dito. Relax ka na, parang lahat ng mga pinoproblema mo before wala. Okay? And then we have here the Queen of Swords and the Eight of Wands. So patuloy, kumbaga, na mapapatibay ang inyong relationship through communication, lalong-lalo na nga kung magkahiwalay kayo or kung long distance relationship kayo at the moment. Okay? At maaaring maibalik yung sigla, saya at yung romance sa inyong relationship kahit na through calls or video calls. Okay? And then we have here the Three of Wands, which again means nga na patuloy na nagpro-progress ang relationship ninyo, or parang next level na, mas deeper na, kumbaga, yung inyong connection. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? We have here the Nine of Cups, the Hierophant, the Four of Wands, and the Ace of Cups. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw ay makakaramdam kayo ng contentment, happiness, ganyan, or parang talagang ang saya-saya mo, ang saya-saya ninyo ng karelasyon mo, parang nag-uumapaw yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Ngayon, kung hindi ka naman in a relationship,
Ibig sabihin, magkakaroon ka ng bagong karelasyon or bagong love interest kung saan parang makakaramdam ka nga ng happiness at pwedeng may potential ito na magkaroon kayo ng committed relationship. Okay? And then we have here the Queen of Swords, the Three of Wands, the Five of Pentacles, and the Emperor. So, ibig sabihin lang yan, parang nalagpasan mo na, kumbaga, yung sadness or nalagpasan nyo na yung panahon kung saan parang nagkaroon ng depression, no, dun sa inyong relationship or sa'yo, na pwedeng magagawan ito ng paraan ng person mo para maibsan yung pakiramdam na yon, na tipong nagkakaroon ng mas deeper connection between the two of you, kung saan mas parang open and honest kayo sa isa't isa. Okay? And then we have here the Knight of Wands, the Page of Swords, and the Three of Cups. Again, makikitaan mo yung person mo ng parang initiative or pwedeng aggressiveness or passionate na pagpapakita sa'yo ng kanyang feelings. Okay? And then, parang, again, parang ang frequent ng pag-uusap ninyong dalawa na tipong it's like you are both getting to know each other again, or sadyang mas communicative nga lang kayo sa isa't isa. Kaya tipong mas nai-enjoy ninyo mag-usap or yung company ng isa't isa. Okay? And then we have here the Two of Cups and the Hermit. So, ibig sabihin, parang nasararamdaman mo nga na kung ano yung feelings mo towards him or her, ganun din yung nararamdaman niya para sa iyo. Okay, na parang pareho kayo ng gusto, pareho kayo ng mga plano, pareho kayo nga ng nararamdaman para sa isa't isa. Okay? And then we have here the Six of Pentacles, which means na you are finally getting what you want, na parang lahat din ng mga naibibigay mo or pinapakita mo sa tao na ito ay naibabalik sa iyo. Okay, parang nagkakaroon na ng give and take in your relationship at maaaring maramdaman mo na parang masagana, masaya ang inyong pagsasama. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? We have here the King of Cups, the Three of Swords, the King of Wands, and the Star. Okay, yung iba sa inyo maaaring torn between two lovers or parang may third party situation na kaganapan. Okay? Pwedeng isa sa mga ito talagang mahal ka. Okay? Isa sa mga ito pwedeng heartache lang yung dulot sa'yo. Pero mukhang mas prefer mo or mas gusto mo itong tao na nananakit sa'yo. Okay? Ngayon, kung halimbawa hindi naman ikaw yung may pinagpipilian or dalawa yung lovers or love interest, pwedeng ikaw yung third party sa isang sitwasyon kung saan mas nararamdaman mo na mas prefer niya yung isa kaysa sa iyo. And yet, umaasa ka pa rin
na parang ikaw yung piliin nitong tao na ito. Okay? And then we have here the Chariot, the Empress, the Two of Cups, and the Page of Cups. Malaki yung possibility na you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, pwedeng sinasabi nitong tao na to sa'yo na mahal ka niya, yun ang importante, ganun, na pareho kayong nagmamahalan, bla bla bla. Pero ayun nga lang, hindi naman siya totally committed sa'yo. But still, you are hoping here and praying na someday na baka pwede, no, na ikaw talaga yung piliin niya at iwanan niya yung isa. Ngayon, kung halimbawa nga na ikaw naman yung dalawa yung pinagpipilian, umaasa ka doon sa isa na parang pareho kayo ng nararamdaman. Kagaya ng sabi ko kanina, no, kung halimbawang ikaw yung dalawa yung pinagpipilian mo, yung isa mahal ka niya, pero hindi mo masyadong trip. Yung isa naman, gustong gusto mo, pero mukhang hindi naman siya ganun kaseryoso sa'yo. Pero mas gusto mo siya, no, kaysa dito sa isa. Umaasa ka dito sa tao na ito na pareho kayo ng nararamdaman. Okay? So, umaasa ka na someday, na baka sakaling merong magandang puntahan yung relasyon ninyo na dalawa. And then we have here the Seven of Swords, the Six of Pentacles, and the Ten of Pentacles. Ayun nga lang, sadyang merong inililihim, tinatago, ginagawa na kalokohan itong tao na ito towards you. Kaya parang hindi niya maibigay sa'yo kung ano yung dapat na ibibigay sa'yo. Kasi pwede nga na may pamilya, okay? Or may sangkot na iba. Kaya hindi siya fully makakommit sa iyo. And then we have here the King of Swords and the Six of Swords. Tapos patuloy naman siya na parang nagpa-promise sa'yo, okay, na kung ano-ano yung sinasabi, na para umasa ka at manatili ka sa kanya, na tipong ine-expect mo na someday, maybe things will change for the better between the two of you. Okay, and then we have here the Page of Wands. Pero you are dealing, kumbaga, with a person na medyo immature pa, hindi reading mag-totally commit, parang naglalaro pa, or sadyang manloloko lang. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.